Hi everyone, so today i-discuss ko naman itong solution sa problem na to. Okay, so sabi sa problem dito, determine the nominal moment capacity of the beam. So given here yung F prime of C natin na 28 megapascals and Fy na 276 megapascals. And here given yung beam section which is a triangular section na merong dalawang reinforcement. So may reinforcement tayo sa compression side ng beam natin. And meron tayong reinforcement sa tension side. So dito walang binanggit kung siya ay cantilever or naka-simply supported. So i-assume natin na simply supported kasi yun yung common. Okay? So unless stated sa problem na cantilever siya, so saka natin gagawin yun. Okay? So for this problem, ang unang step ay i-drawing muna natin yung stress diagram. So sa stress diagram natin, ilagay lang natin yung ating rectangular block. Kasi dito tayo kukuha ng ano. So 0.85 F prime C pa rin. Then this is your Fs or kapag i-assume natin mamaya, i-equate natin siya sa Fy. Okay? Tapos we also have here sa tapat nitong compression bar. So we have here yung ating lagay ko na lang yung CS natin. Okay? So we have here our CS. And then take note, itong section natin here is a triangle. Therefore, magsaset ako dito ng A. And then since siya ay triangle, ang kailangan natin dito class is yung centroid nitong triangle. So which is, kung nandito yung centroid ng triangle, ito ay 2/3 ng A. Okay, so dito siya located. So let's say dito yung ating CC. Okay, so ito yung ating D prime, which is 100 as stated dito sa given dito. And then we have here CC na 2/3 ng ating A. Then for our D, so yung D natin mula dito hanggang sa taas, ito ay 600 minus 75. Yan, so yan na yung ating ano. Then dito yung ating tension. Okay? Ayan, so yung next step is ipe-perform na natin yung ating usual na ginagawa. So tayo ay mag-assume ng Fs prime na nag-yield and Fy sa tension bars natin. Okay? So here, kailangan natin yung CC or summation lang kayo dito ng forces. Okay? So yung forces natin dyan ay CC plus CS ay equals sa T. Okay, so for our CC, 0.85 F prime of C times sa area ng concrete natin. So you have to take note na ang area ng concrete natin ngayon na subject sa compression is a triangle. Hindi na siya katulad nung last time na rectangle. Okay? So add natin yung AS prime Fy. So Fy siya kasi inassume natin na nag-yield yung Fs prime. Then equate natin siya sa AS times sa Fy. Then continue natin dito yung solution. The area of concrete, sige, lagay ko muna dito, 0.85 F prime of C times sa area ng concrete. So, ang area ng concrete natin is 1/2 times yung area nung, 1/2 times base times height. So, dito wala tayong base, hindi natin alam. So, magsaset muna ako dito class ng X. Okay, so yung X is yung distance mula dito papunta dito. Okay, so lagay natin sa solution natin. Area ng concrete is 1/2 times yung base natin na X and yung base, yung height natin na A. Okay, so ito yung triangle na kina-consider natin. Yan, itong triangle na to. Okay, so area niyan is 1/2 times sa base, which is X, and yung height natin
na A. Then add natin yung AS prime which is stated dito na isang pi over 4 times sa 20 squared times natin sa 276 na inassume natin na siya ay nag-yield. And then for our AS, tatlong pi over 4 times sa 25 squared and then times natin sa 276. Yan. Since dalawa yung unknown natin, so dito class, kung mapapansin nyo, dalawa yung unknown natin. So we have X and then we have also A. Ngayon, kailangan natin ng relationship dun sa dalawa para makuha natin yung value ng A. So kung titingnan nyo itong triangle na to, so hatiin natin sa gitna para mas ma-imagine nyo. So pag tinignan natin yung kalahati, so makikita nyo dito class is ito yung ating A and ito yung ating kalahati ng X, so X over 2. And then if you look at this big triangle here, so meron tayo dyan na total of 600. So mula dito sa top, papunta dito ay 600. And then dito ay meron tayong 150 or kalahati ng 300. So ito ay 150. And then ang next step na dyan is to get the value of X na naka-in terms sa A. Okay? So para makuha natin yon, gagawin lang natin dito is substitute natin. Is i-ratio and proportion natin pala, sorry. So X over 2 divided by A, equate natin siya sa 150 divided by 600. So dito magkakaroon tayo dito ng X over 2 equals siya sa 150 over 600 times A. So times natin sa 2 both sides. Okay, so magiging X equals sa 300 over 600 A or A over 2 kasi 300 over 600 ay 1/2. Okay, so A over 2 yung lalagay natin. Now pagka nakuha na natin yung ratio na yan or yung value ng X in terms of A, we can now substitute ito dun sa equation natin dito kanina. So ito ilalagay ko muna class dun sa dito sa taas para hindi siya makasagabal sa ating solution. Yan. So copy ko lang tong sige, isama na pala natin sa equation. So ituloy natin tong equation na to. So 0.85 times the value of f prime of C na 28 times natin sa 1/2 and then the value of X which is A over 2 times A. Okay, so plus yung value na to, yung makakompute nyo dito. So copy ko na lang to class. Yan. Then, ano lang natin sa calculator para makuha nyo yung value ng A. So, here ay meron tayong 3 times sa pi over 4. Times natin sa 25 squared. Times natin sa 276. Bawasan nyo class to ng pi over 4. Times sa 20 squared times sa 276. Yan. Then, divide natin siya by 0.85 times sa 28 times sa 1 over 4 since 1/2 times 1/2 ulit so 1 over 4 yan. Then square root natin tong sagot na to. So we have here 231.8125 mm. And then for our next step, divide natin siya sa beta sub 1 to get the value of C. Kasi yung ating C ay nandun sa, kasi ito class is A pa lang to.
Okay, so C is somewhere here. So, sa ilalim, okay? So, 231.8125, divide natin siya sa 0.85. So, dito makukuha nyo yung 272.7207. No? So, 272.7207. Now, for the next one, we have to check the stresses. So, dito ka na lang siya lagay. No? So, stress check. So, check Fs prime. Katulad lang din nung ginawa natin last time. So, 600 times. Ito ay C minus D prime over C. So, 600 times yung value ng C natin na 272.7207 minus natin sa D prime na 100 as stated dito sa drawing dito. Na nakalagay dyan sa drawing. Ito yun. Then, divide natin siya by 272.7207. So, here, ang technique natin, store nyo na lang to sa letter C para hindi tayo mahirapan. And then, check natin dito. No? So, ito ay C minus sa D prime natin na 100 and then over C. And then, calc nyo lang para ma-verify natin. So, 272 yung ano natin, 272.7207. So, we have here 379.995 MPa, which is greater than our Fy. Therefore, tama yung assumption natin here. So, compression steel. Yields, okay? Now, check naman natin yung Fs. Kasi pagka mali Fs, ulit tayo dyan. Okay? So, 600 times sa D minus C over C. So, 600 times yung value ng ating D, which is 600 minus 75. So, that's 525. Okay? So, ito yung D natin, no? 525. Ito yun. Okay, so 525, bawasan natin nung C natin na 272.7207. Then, all over yung ating 272.7207. Then, kunin natin yung value ngayon. So, dito, papalitan ko lang to class. Tanggalin ko to. And, palitan natin to class ng, ano to? 525, 525 to. Minus sa C. So, calc lang tayo para makita natin. Yan, tama. So, we have here 555.028. Which is greater than our value of Fy. Therefore, this is correct assumption. So, tama tayo dito sa pareho. So, compression steel, tension steel, yields. Okay? Now, ang next step na natin dyan is to determine the nominal moment capacity. Kasi yun yung tinatanong sa problem. So, nominal moment capacity. Okay? So, to determine the nominal moment capacity, napakahalaga class ng drawing. Okay? So, dito kasi, kung mapapansin nyo, so we have here MN1, which is manggagaling dito. Dun sa CC. And yung para dun sa CS natin, yung ating MN2. So, sa CS natin, wala tayong problem. Sa CC, meron tayong problem kasi possible na magkamali kayo dun. So unahin natin yung MN1. Okay, so, ayan. Based dito sa drawing, burahin ko yung mga So, ito yung burahin ko muna yung mga distances dito. Then, ibabalik na lang natin. Burahin ko muna to class para mas makita nyo. So, for our CC, kailangan natin yung distance mula dito, papunta dito. Okay? So, para malaman natin yon, di ba, ito ay D. So, D yan. Check nyo sa drawing.
yung shape ng ating compression block. So kung makikita nyo, triangle siya. Therefore, if we measure the centroid mula dun sa vertex ng triangle, so this one, ito ay 2/3 nung depth na na-compute natin na A, yung depth ng compression block. Therefore, dapat dito yung ating is itong distance mula dito papunta dito or itong D natin, babawasan nyo nitong 2/3 minus A or minus Y bar na lang. Okay, so yung Y bar natin dito sa case na to is yung ating 2/3 ng A. Ito yung Y bar natin. Okay, so distance siya mula sa sa extreme compression fiber papunta sa centroid ng compression block natin, which is dito ay 2/3 ng A. Okay, so ganito yung magiging natin. Now, dun sa CS naman, wala tayong maging problem kasi we know na ito ay D minus sa D prime. So, yung D prime natin is given, which is itong 100. So, ito ay 100. So, D, babawasan lang natin ng 100. So, ito ay D minus D prime. D minus D prime yan. Kasi yung D prime natin ay 100. Okay, so to calculate the MN1, unahin natin yung MN1. So, dito, 0.85 F prime of C times sa area ng concrete. Times natin siya ngayon sa D minus Y bar. Okay, so dito, 0.85 times yung F prime of C natin na 28. And then for our area of concrete, yung kanina, 1/2 times yung value ng ating ito. Ito yun, ito. Which is, ginawa natin siya na ganito. 1/2 ng A over 2 times A. Okay? Yan. Hopefully ay naintindihan nyo. So, tanggalin ko tong 1/2 kasi nasulat ko na. Then, times natin yan sa D, which is 525 minus yung ating 2/3 ng A, which is yun yung ating Y bar. Okay? So, kung na-store nyo yung value ng ating A, andito. Diba ito yung C kanina? So, times ko lang to sa 0.85. Bakit yung tinimes sa 0.85? Kasi yung na-compute natin kanina na A ay 231. Check nyo dito sa solution natin dito. So, here, nakuha nyo itong A natin. Okay, so ito yung gagamitin natin na value ng A kasi tama naman yung assumption natin sa compression and tension. Okay, so ito, substitute lang natin yung A dun sa mga dito substitute nyo lang yung A dito ha. Lagay ko na lang siya dito para So, store ko to sa A para di nakakalito. So, 0.85 times sa F prime of C natin na 28 times sa 1/2. And then, times natin sa A over 2 times A. Okay? Times natin sa 525 minus sa 2/3 A. Okay? So, ito yung ating So, 0.85, 28, 1/2 times A over 2 times natin sa A times sa 525 minus 2/3 ng A. Yan. So, kung mapapansin nyo dito, ito yung nakuha natin, divide natin sa 1 million. So, 118.4487. 4487.
Okay, store natin to sa C. And then, compute natin class yung MN2. So, for MN2, so we have here yung AS prime, FS prime natin, times D minus D prime. Ano? Okay, pero yung FS prime, if you check, di ba kanina nag-yield yung ating, ito, compression steel yields. Therefore, yung Fs prime natin is equal to Fy. So, yun yung gagamitin natin here. So, dapat ito ay gawin yung Fy. Okay? So, dito ay meron tayong isang bakal. So, pi over 4 times sa 20 squared. Then, times natin sa Fy which is 276. And then, di natin, kanina we have 525. Bawasan natin ng 100 which is yung ating D prime. Okay? So, ito yung ating D prime. So, minus 100. Okay? Then, divide nyo lang din to sa 1 million. Ito kanina, na-divide natin sa 1 million. Okay, so check natin, class. So, na-store natin to sa A, di pa pala natin na-store to. Store muna natin to sa A. Okay, so, ayan na, pi over 4 times sa 20 squared times sa 276 times natin sa 525 minus 100, then divide natin sa 1 million. Ayan. So, we have here 36.8509 kilonewton meter. Ayan. So, next is to calculate the value of Mn kasi yun hinahanap sa ating problem. Mn1 lang natin plus Mn2. Okay. So, add lang natin 118.4487 and then add lang natin yung nakuha natin na 36.8509. So, here makakakuha tayo ng value ng Mn which is equal to 155.29 or 155.3. 2995. So, 3. Kilonewton meter. Okay? So, that's it for our answer sa ating problem. Okay? So, yan. So, I hope naintindihan nyo kung paano mag-compute ng mga moment capacity kapag hindi rectangular yung cross-section ng ating beam. Okay? So, thank you guys for watching. So, sa sunod ulit na video.